Hindi ko maipaliwanag, Sheila. Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkulang, Sheila? Lahat na lamang ibinigay ko sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo. Wala akong ibang hinangad, kundi magkaroon ng isang masayang pamilya kasama ka. Pero paano mo ginawang sirain ang lahat ng tiwalang ibinigay ko sa'yo? Minahal kita ng lubusan. Sabihin mo nga sa akin, mas gwapo ba siya? Mas magaling ba siya? Eh bakit? Sumagot ka utang na loob? Abat talagang tumatangi ka pa? Itinatanggi mo? Anong ibig mong palabasin? Nagsisinungaling sila sa akin? Ha? Alam mo, hindi ko na kayang makita ka pa eh. Umalis ka sa bahay na ito. Umalis ka! Wag na wag ka nang babalik. Yan ang sigaw ni Brian sa kanyang asawang si Sheila. Maya-maya pa, oh, saan ka pupunta? Iiwan mo ang batang ito? Aba, ano ka sinoswerte? Isama mo ang ampon mo. Ni hindi ko nga alam kung ampon mo ba talaga o tunay mong anak ang batang ito. Halos magkahawig na kayo. Palagi kayong magkasama, hindi ba? Oo, bit-bitin mo. Yan ang dagdag pa ng asawa ni Sheila. Habang patawa-tawa lamang ang kanyang hipag at biyenan. Ang mag-asawang Sheila at Brian, mahal na mahal nga nila ang isa't isa. Matagal na nga silang magkasintahan bago nagpakasal. Ngayon, halos mahigit na nga silang 8 taong magkasama. Kaya lang, biglang naging komplikado ang kanilang pagsasama. Nung una kasi, hindi naman issue kung magkakaanak ba sila o hindi. Kaya nga lang sa paglipas pa ng mga panahon, abay hindi talaga magbunga ang kanilang pagmamahalan. Hanggang sa itong si Sheila ay nagpa siyang mag-ampon. Bagay na pinayagan naman nitong si Brian. Palibhasa bilang isang lalaki, mahalaga para sa kanya ngayon ang magkaroon ng anak. Kaya kahit pasabihing ampon lamang ang batang ito, handa niya raw itong tanggapin. Eh ano nga ba ang kanyang gagawin? Wala naman siyang choice dahil napag-alaman na ito palang si Brian ay baog. Itong si Brian, palagi siyang tampulan ng tukso, palagi siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaibigan, mga katrabaho. Aba, kahit pa sabihing hindi na nga niya ito pinapansin, imposible nga talagang hindi matapakan ang kanyang pagkatao, lalo na ang kanyang pagkalalaki. Nagbago ang ugali ng mister ni Sheila. Palagi na nga itong mainitin ng ulo at napakasama ng salitang binibigkas kahit makaharap ang batang ampon. Ang kawawang bata, ramdam na ayaw sa kanya ng kanyang itinuturing na ama. Awang-awa naman sa kanya ang kanyang inainahan na si Sheila. Ilang beses mong pinakiusapan nitong si Sheila ang kanyang asawang si Brian, tila ba sarado ang isipan nito. Palagi na nga lamang blanko. Kung tutuusin, simpleng away mag-asawa lamang ito. Kaya lang, mas nagiging komplikado dahil nangingialam ang mga kapatid at magulang nitong si Brian. Nang dahil sa kanilang mga sulsol, nag-iba ang ugali ni Brian sa kanyang asawa. Hanggang sa ayun nga, napalaya sa bahay itong si Sheila kasama ang kanyang anak-anakan. Kahit pasabihing ilang taon pa lamang magkasama itong batang ito at si Sheila, buo na sa isipan ng babae na anak niya ang batang ito at never daw niya itong papabayaan at iiwan sa ere. Kaya lang, biglang may sinabi ang bata dito kay Sheila. Subalit inay, kung ako lamang po ang dahilan kung bakit po kayo nag-aaway dalawa, kung ako lang po ang nagiging dahilan para po magtalo kayong dalawa at maghiwalay ng ganito, bitawan niyo na lamang po ako at ibalik sa lansangan. Kakayanin ko po ang buhay kahit mahirap. Ayaw ko po kayong makita nasasaktan ng ganito. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kakayanin ko po iyon. Hindi po ako magtatampo sa inyo. Hindi po ako magagalit sa inyo dahil
Sino ba ako para magtanim ng sama ng loob sa inyo? Hindi ko nga po kayo kaano-ano pero binahal niyo po ako ng ganito. Yung mga tunay kong mga magulang, pinabayaan ako eh. Pero thankful pa rin po ako kasi dumating po kayo sa buhay ko. Inay. Biglang niyakap ng napakahigpit na Sheila ang bata. Ngumiti lamang siya at sinabing, "Hindi kita iiwan. Ako ang iyong ina. Tandaan mo yan." Nang sumunod na araw, lumabas na nga sila ng barangay. Lumipat ng kabilang bayan sa lugar na alam nilang hindi nga sila makikita ng asawa ni Sheila. Palibhasa, itong si Sheila ay may sariling pera kahit papaano meron siyang pang-upa. Nangupahan sila sa isang maliit na kwarto at halos tulugan lamang iyon ng mga taong may trabaho. Sa bagay, kailangan din naman niya. Kaya itong si Sheila agad nag-apply ng sumunod na araw. Okay lang kahit bilang kasambahay. Ang mahalaga, may source of income. Mahal na mahal ni Sheila ang kanyang anak na si Romel. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay nito nung ito'y nasa lansangan pa. Kaya hindi nga raw siya papayag na bumalik ito sa buhay na ganoon. Dahil baka mamaya malihis pa ng landas ang kanyang buhay. At baka iyon pa ang kanyang ikapahamak. Sa kabilang bahagi naman ng istorya, nag-e-enjoy ng kanyang buhay itong si Brian. Bakit nga ba hindi? Buhay binata na. Siyempre, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina ay tuwang-tuwa rin. Nung simula pa lamang naman, ayaw na nga ng mga taong ito kay Sheila bilang kasintahan at asawa nitong si Brian. Siguro, ang pakiramdam nga nila ay kaagaw nga nila sa atensyon at pera itong si Sheila kay Brian. Kailangang masigurado ng mga taong ito na hindi na nga babalik pa itong si Sheila. Kaya naman, itong magaling na ina ni Brian gumawa ng isang istorya. Ang sabi niya kay Brian, minsan daw nahuhuli niya itong si Sheila na may kausap na binata sa telepono. Para daw itong kinikilig at tuwang-tuwa. Minsan nga daw, naaabutan pa niya ito na mayroong katabi sa tricycle at parang naghahalikan sa loob. Hindi lamang yan, ang isa sa pinakamatinding istoryang kanyang binuo sa isipan ng kanyang anak na si Brian, ito raw si Sheila may ibinabahay na ibang lalaki. Habang nagkatrabaho daw sa labas si Brian, may isang lalaking nakamotor na bumababa sa harapan ng kanilang tahanan at pumapasok sa loob ng tahanan habang hawak ang kamay ng asawa ni Brian. At hindi pa nga natapos dyan. Alam mo ba, itong kapatid ni Brian nakaisip pa ng dagdag detalye. Ang sinabi nga nila, ang lalaking bumibisita raw kay Sheila ay courier. Kawawang delivery boy, napagkamalampang kabit. Ginagawa lamang naman ang kanyang trabaho. Palibhasa itong si Sheila, ugali na nga niyang mag-online shopping kapag meron siyang mga pangangailangan sa bahay, lalong-lalo na sa kusina. Di sa malamang, meron nga namang lalaking hahanap sa kanya. Merong lalaking kailangan tumawag sa kanya upang ma-receive ang kanyang parcel. Kaya naman pala itong si Sheila, pag may kausap sa kanyang telepono ay napapatawa-tawa, napapangiti-ngiti. Dahil excited na nga siyang makita ang kanyang mga binili. Yun lang. Ay naman buhay, itong asawa ni Sheila abay paniwalang paniwala sa walang kwentang istorya ng kanyang pamilya. Paanong hindi? Di ba nga, baog itong si Brian. Kaya naman, napaka-sensitive niya tungkol sa mga bagay na iyon. Pakiramdam nga niya, agad siyang maipagpapalit ng kanyang asawa. Dahil, alam niya na, hindi siya kayang mapaligaya. Hindi man lamang niya naisip na tanungin muna ang kanyang asawa. Hindi man lamang niya naisip na humingi ng pruweba. Pero kung tutuusin, gustong-gustong iwan ni Sheila ang asawa niya. Bakit ka mo? Kasi nga, napakamabunganga, napakasiloso at may pagkakataong pinipisikal siya, lalo na kapag may inom. Samantalang noon,
Nung panahong si Sheila ay palagi pang may trabaho sa pabrika, napakaraming pera ang kanyang kinikita. Palibhasa nga, hindi materialistic, hindi maluho. Abay akalain nyo, nang dahil sa kanyang sipag at tiyaga, itong si Sheila ang nakapagpagawa ng kanilang tahanang mag-asawa. Si Brian, walang ambag. Pero syempre, mahal. Hindi ba't pagmahal mo? Okay lang, hindi malaking issue ang pera. Sa paglipas pa nga ng mga taon, nakapagpagawa pa ng pangalawang bahay sa may parting likuran itong si Sheila. At sa malamang, wala na namang ambag itong si Brian. Para kanino ang bahay na iyon? E di para sa mga magulang at kapatid ni Brian. Oo, tama ang pagkakaintindi ninyo. Walang mga utang na loob ang mga taong ito. Ano nga ba ang trabaho ng lalaking ito? Siya ay isang driver. Driver siya ng mga van na pinarerentahan. Ang mga van na iyon ay pag-aari naman ng kanyang malayong kamag-anak. May mga pagkakataong malakas ang kita, pero mas madalas, wala. Kaya naman pala itong si Sheila, kahit pa sabihing nahihirapan na sa kanyang pagkatrabaho at overtime ng overtime, hindi siya tumitigil sa pagkatrabaho dahil anong mangyayari sa kanilang buhay mag-asawa kung iaasa niya sa kanyang magaling na mister ang pagkita ng pera. Kung bakit baga naman kung sino pa ang lalaki, siya pa ang mapili sa trabaho. Ngayon, nagsisink ina sa isipan ninyo kung gaano kahirap para kay Sheila ang palayasin sa bahay na siya mismo ang nagpatayo. Ang palayasin ng asawang halos siya na ang bumuhay. Ganun talaga. Nung panahong yun ay bulag talaga sa pag-ibig itong si Sheila. Hindi naman mahalaga sa kanya ang mga material na bagay. Kung ano man ang kanyang ginawa para sa kanyang asawa at sa pamilya nga nito ay hindi niya binibilang. Kaya naman pala itong pamilya ng lalaki, lagi siyang nilalamangan. Ang lahat ng mga bagay na sinabi ko ngayon sa inyo ay alam din ng mga kapitbahay ng mag-asawa. Kaya naman, medyo mahaba na naman ang uso ng mga tsismoso. Ang sabi nga nila, maling-mali talaga ang ginawa ni Brian. Dapat hindi niya nga daw pinalayas ang kanyang asawa ng walang sapat na dahilan. Walang pruweba. Sa makatuwid, naging masama ang imahe ni Brian sa kanyang bayan. Bagay na hindi naman hahayaan ng kanyang pamilya. Ipinagkalat nga nila online. At sa ibang mga lugar pa na itong si Sheila ay nagkaroon ng anak sa ibang lalaki. At yun ang batang kasama niya ngayon. Ganun lamang kadali, sa loob lamang ng ilang saglit, nabago ang isipan ng mga tao dito kay Sheila. Ngayon, itong si Brian na ang bukod tanging asawa. Siya na ang kaawa-awa, siya na ngayon ang biktima. Subalit meron pa rin mga tao na tiwala at naniniwala kay Sheila. Ang sabi nga nila, ala naman, dumali, imposible. Naku, si Sheila na mula Monday hanggang Saturday may trabaho? Mula alas 6 ng umaga umaalis na at alas 5 na nga ng hapon nakakauwi? Sasabihin niyo may kabit? Imposible. Malayo nga yung itsura ng bata sa kanya . At saka lahat kami dito, aware kami na inampo ng mag-asawang iyon. Ang batang si Romel mula sa lansangan, yung malapit sa simbahan. Ang dagdag pa ng ilang mga matatanda sa kanila. Tigilan niyo nga si Sheila, abay kaawa-awa naman yung batang iyon. Pinalayas niyo na nga, sisiraan niyo pa. Alam niyong wala siyang kamag-anak rito, hindi ba? Ang bali-balita ko pa yung matagal ng patay ang kanyang mga magulang. Abay nasaan kaya ang babaeng iyon? Bigla namang sumabat itong ina ni Brian. Ang sabi niya, kayo ang magsitigil. Hindi naman kayo tinatanong, hindi ba? Gusto niyong malaman yung totoo? Sasabihin ko sa inyo. Hindi niyo man lang ba naisip? Coincidence lamang ba iyon na nung malaman ni Brian na baog siya, nang sumunod na araw nakilala ni Sheila ang batang iyon? Nagkataon lamang ba?
Di ba? Di ba? O isang bagay pa, palagi niyong sinasabi na itong si Sheila ay nasa trabaho, hindi ba? Paano kung sabihin ko sa inyo? Paano kung ang kanyang kabit ay kanyang katrabaho? Sino ngayon ang kanyang mas madalas kasama? Yung katrabaho o yung kanyang tunay na asawa? Di ba? Di ba? Para namang nakalimutan nyo na. Sa kabilang barangay lamang, di ba bali-balita? Yung anak ni Karosi, nagkatrabaho din sa pabrikang iyon. Hindi pa't nagkaroon ng kabit, nakatrabaho din. So iniisip nyo na hindi ganon si Sheila, samantalang dayo lamang siya sa lugar na ito? Ganon talaga ang buhay. Baka mapusok talaga ang kanyang isipan. Anong ating magagawa kung siya'y natukso, hindi ba? Kung maduming babae, kahit anong gawin niyang ligo, maduming babae si Sheila. Napatahimik naman yung mga tambay sa kalyeng iyon. Hanggang sa isang babae pa ang sumabat sa ina ni Brian. Ang sabi niya, "Teka lang po muna, Aling Nelia." Hindi naman po sa ako'y nangingialam, Aling Nelia, pero tanong lang po. Sabihin ng itong si Sheila ay talagang nagkasala sa kanyang asawa at may anak sa labas. Hindi po ba siya kayang patawarin ni Brian samantalang noon, nung bagong mag-asawa pa lamang sila, nahuli ni Sheila itong si Brian na muntikan ng imotel ang kanyang ex, hindi ba? Pero pinatawad agad siya. Hindi lamang yan. Nakalimutan niyo na po ba? Itong si Sheila po, ang bumubuhay sa inyong lahat doon. Ang bumabayad ng mga bills ninyo, ang nagpagawa ng bahay ninyo, ang bumibili ng mga gamot ninyo, at lahat-lahat. Hindi si Brian. Hindi naman po sa ibig kong sabihing kalimutan na lamang natin nasaktan si Brian, pero hindi ba pwedeng i-considerate yun? Hindi ba siya pwedeng bigyan ng pagkakataong magpaliwanag man lamang? O ipagtanggol ang kanyang sarili? Samantalang wala naman tayong pruweba. Napatahimik na nga lamang ang lahat, maging ang ina ni Brian. Kinuha ang kanyang telepono at nagkunwaring may tumatawag sa kanya at dali ang umalis sa lugar na iyon. Si Brian tinatawagan ng kanyang mga kaibigan at itinatanong kung ano nga ba talagang nangyari. Pero itong si Brian, siya pa ang palaging galit at sinisigawan ng kanyang mga kaibigan. Huwag na raw silang mangialam pa. Sa paglipas pa ng ilang mga araw, si Sheila agad nakahanap ng panibagong trabaho bilang isang kasambahay naman. Iyan ay tuwing umaga, tuwing gabi naman bilang isang extrang dishwasher sa isang hindi kalayuang paresan. Hindi nga niya magawang makabalik sa dating pabrikang kanyang trabaho dahil ang kanyang magaling na asawa sinunog mismo sa kanyang harapan ang mga dokumentong pag-aari niya. Subalit sa paglipas ng mga araw, imposibleng walang makakilala sa kanya. Isang hapon, "Uy, si Sheila yun, di ba? Uy, Sheila! Sheila! Anong ginagawa mo rito? Ba't nagpapakahirap ka dito? Ba't hindi mo bawiin yung sayo? Di ba ikaw nagpagawa ng bahay niyo dun sa... Ano? Ayaw mo? Ano ka? Ano ka ba naman, Sheila? Kahit pa sabihing mahal mo yung asawa mo, mali na ang ginagawa nila sa'yo. Bawiin mo kung anong pag-aari mo." Naku, hayaan nyo na po yun. May karma naman, tsaka alam ng Diyos na wala po akong ginagawang mali. Basta po ako, sa ngayon, ang goal ko ay mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Mulat sa pool naman po, sanay na ang katawan ko magbanat ng buto. Hindi po ako papabayaan ng Diyos. Maraming salamat po sa concern ninyo. Yan ang sabi ni Sheila sa kanyang kakilala. Sa paglipas pa ng mga buwan at mga taon, nagsipag-asawa na ang mga kapatid ni Brian. Kaya ang naiwan lamang sa bahay ay itong si Brian at ang kanyang ina. At dahil alam nga ni Brian ang kanyang kondisyon, lalong lumakas ang kanyang loob na mambabae. At least sa pagkakataong ito, sigurado nga siya na hindi siya magkakaanak, wala siyang magiging problema. Di ba nga may pakpak ang balita? Ang mga bagay na ito ay nalaman ni Sheila at siya napapatawa na lamang dahil nalaman niya na ang mga babaeng iyon ay nakukuha lamang nitong si Brian mula sa mga bar.
Siguro, walang ibang babaeng sumeryoso sa kanya. Ang sabi nga lamang ni Sheila ay nako, wag sanang mangyari ang nasa isipan ko, Brian. Pag ikaw nagkasakit sa kababuyan mo, ewan ko na lamang sa'yo. Ay, bahala ka sa buhay mo. Yan ang bulong ni Sheila. Sa paglipas pa nga ng mga taon, tila ba mas gumaganda ang buhay ng mag-ina. Itong si Romel, nakapagtapos na nga ng sekundarya at upang makatulong sa kanyang ina, nag-part-time job rin siya bilang isang gasoline boy sa isang hindi kalayuang gasoline station. At dahil medyo mahaba pa nga ang bakasyon, itong si Romel, sumasideline din. Sinusubukan niyang kumita ng kaunting pera para sa kanyang ina. Paano kamo? Tuwing gabi, siya'y nagbebenta ng mga street foods, fishball, kikiam, at marami pang iba. Habang itong kanyang ina ay patuloy pa rin ang kanyang pagkatrabaho bilang isang kasambahay. Kaya naman kahit papaano, hindi nga sila nauubusan ng pera. Hanggang isang araw, isang lalaki ang pumuna dito kay Romel. Ang sabi nga ng lalaking ito ay parang pamilyar ang kanyang itsura. Meron daw itong kamuka na kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa kanyang nunal sa muka, imposible daw itong magkamali. Ang dagdag pa nga ng lalaki ay para daw silang pinagbiyak na bunga. Ang sagot naman ni Romel ay tila ba pabiro. Ang sabi niya, "Bakit po sir? Gwapo rin po ba at macho ang kaibigan ninyo?" Subalit yung lalaki ay hindi naman napatawa. Bagkos, kinuha ang kanyang telepono at ipinakita ang litrato ng kanyang kaibigan. "Abay, tingnan mo, Utoy. Oh, i-zoom mo. Yan. Hindi ba't kamukha mong kaibigan ko si paring Rael? Sa labi mo, sa iyong mga mata, ang kapal ng iyong kilay ay tamang-tama lamang. Ang iyong buhok, kamukha mong kaibigan ko. Utoy, hindi ko alam kung maniniwala ka sa mga sasabihin ko. Subalit ang kaibigan kong ito ay may anak. Tinangay naman ang kanyang yaya nang dahil sa galit sa mag-asawa." Teka muna, huwag ka muna masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko balak sirain ang isipan mo. Wala akong balak na guluhin ang buhay mo. Ang sakin lamang naman ay, paano kung ikaw pala ang nawawalang anak ng kaibigan ko? Taga saan ka ba? Nasaan yung mga nag-aalaga sa'yo? Ang sabi naman ni Romel, "Malapit lang po ako dito. May magulang po ako, si Nanay Sheila, subalit hindi po niya ako tunay na anak. Ang tanging alam ko lamang po ay nakita po nila ako ng kanyang asawa noon sa tapat ng simbahan. Napakabata ko pa raw po ng panahong iyon. Yun lang po ang alam ko." Ang sabi ng lalaki, "Oh, kita mo yan? Tinamaan ng magaling. Milagro ito. Sigurado akong matutuwa itong si paring Rael kapag nalaman niya ang balitang ito. Utoy, ang pakiusap ko lamang sa iyo ay huwag kang aalis sa lugar na ito. Alam mo ba, kung ikaw nga ang tunay na anak ng kaibigan ko, kaawa-awa na ang kalagayan ng iyong ama. Halos magkasakit na nga siya sa kahahanap sa iyo." At sinabi nga rin ng lalaki dito kay Romel na ang kanya raw ama ay isang mayaman, isang negosyante, isang milyonaryo. Aba, ikaw baga naman ang magmay-ari ng isa sa pinakamalaking arena nga ng sabungan sa kabayanan. Hindi lamang isa, hindi lamang 5, kundi 10. Napag-alaman pa nga ni Romel na ang kanya raw ama ay nagmamay-ari ng napakaraming imported na sasakyan. Halos lahat yon vintage, ibinebenta sa mga mayamang kliyente. Dagdag pa dyan, ang kanyang lolo pala ay dating governor ng hindi kalayo ang probinsya. At nalaman na nga ni Romel ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Hindi man siya makapaniwala. Hanggang sa ngayon, tila ba umaasa nga siya na sana ay tunay ang sinabi ng lalaki dahil kung nagkataon, maaari na nga siyang makatulong sa kanyang ina. Pangalawa, nais nga raw niyang makilala ang kanyang tunay na pamilya.
Kinahapunan, agad niyang kinausap ang kanyang ina at sinabi ang pangyayaring ito. Imbis na malungkot, tuwang-tuwa itong si Sheila dahil malapit nang makita at makilala ng kanyang anak na si Romel ang kanyang tunay na pamilya. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang nararamdaman. Ang iniisip nga niya ngayon ay may kaunting lungkot dahil kapag nangyaring matagpuan ni Romel ang kanyang tunay na pamilya, maaaring hindi na nga ito sumama sa kanya. Pero bilang ina, ang kanyang kaligayahan ay matagpuan ng kanyang anak ang kasiyahan, ang kaayusan ng buhay. Kahit papaano, masisigurado na nga nitong si Sheila na gaganda ang buhay ni Romel sa hinaharap. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi niya kayang pagtapusin ng kolehiyo itong si Romel dahil walang-wala na nga siya. Kinabukasan ay umaasa itong si Romel na babalik yung lalaki. Subalit ilang oras pa ang lumipas, hindi na nga ito bumalik. Hanggang sa kinabukasan, hindi pa rin ito nagpapakita. Napakabilis ng mga pangyayari, kaya naman hindi na nga niya nagawang hingin ang contact number ng lalaki. Sa paglipas pa ng ilang mga oras ay tila ba nawawalan na nga siya ng pag-asang makita ang kanyang tunay na pamilya. Hanggang nabuo na nga sa kanyang isipan na kung hindi niya matagpuan ngayon ang kanyang tunay na pamilya ay okay lang dahil nandiyan naman daw si Sheila, ang kanyang ina. Kinabukasan, nung oras na siya magta-time out na, halos 6:00 na nga ng gabi, 3 magagandang sasakyan ang pumarada sa harapan ng kanilang gasolinahan. Ang akala nga niya ay mga customers. Hanggang sa isang matandang lalaki ang bumaba doon at hinahanap daw si Romel. At nang mag-cruise ang kanilang mga mata, nang magpangita ang mag-ama, patakbong lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Ang sabi nga ng ama ni Romel ay imposible nga daw na siya'y magkamali. Ito talaga ang kanyang tunay na anak. Maya-maya ay isang matandang lalaki pa ang bumaba sa kotse. Ito naman pala ang lolo ni Romel na agad namang lumapit sa kanya at niyakap din siya ng napakahigpit. Maligayang maligaya ang mga ito nang makita itong si Romel. Walang tigil ang pagpatak sa luha ng binatang si Romel. Dahil mismong siya, kahit hindi niya kilala sa personal, ang mga taong ito, magaan ang kanyang loob. Ikaw nga ang anak ko. Anak, tingnan mo ang mukha ko. Walang taong magsasabing hindi tayo magkamukha. Base pa lamang sa iyong nunal sa mukha. Parehong-pareho na tayo, anak. Ang kulay ng iyong buhok, ang iyong mga mata, ang labi mo. Ako yan. Anak, napakatagal kitang hinanap. Hindi mo alam kung ganong nadurog ang puso ko nung mawala ka sa amin. Ano bang nangyari sa'yo? Patawarin mo kung wala ako sa panahon ng paglaki mo. Patawarin mo kami. Sino bang nag-alaga sa'yo sa matagal na panahon, anak? Sabihin mo, maayos ba ang pakikitungo nila sa'yo? Ipagpatawad mo kung hindi mo na nakita ang iyong ina dahil sa sobrang lungkot niya, maaga siyang pumanaw sa mundong ito. Nang dahil sa pagkawala mo, hindi niya kinaya. Kung okay lang sa'yo, sumama ka na sa akin. Sumama ka na sa amin. Huwag ka na magpaalam. Ako nang bahala, anak. Ako nang bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. At magmula ngayon, aayusin natin ang buhay mo. Isasaayos natin kung anong mali sa buhay mo. Hayaan mo kung makabawi sa'yo, anak. Ang sabi ni Romel, sandali lang po. Ano pong ibig niyong sabihin? Pareho po nating alam na hindi ako basta-basta pwedeng umalis sa lugar na ito ng ganun lamang. Masaya po akong makita kayo. Makilala po kayong lahat. Subalit kung iiwan ko po ang aking ina rito, kahit hindi na po ko yumaman,
Kahit hindi na, kahit hindi ko na po makamtan ang pangarap ko, hindi ko po iiwan ang aking ina dito. Nang masira ang buhay niya, nang iwan siya ng magaling niyang asawa, nang ipagtulakan siya palabas ng bahay na yun, hindi niya po ako binitawan. Hindi niya po ako pinabayaan. Sa tagal ng panahon, napakaraming pagkakataong maaari niya akong pabayaan dahil hindi naman niya ako tunay na anak, hindi ba? Pero hindi niya po ginawa. Mahal po ako ng aking inang si Nanay Sheila at mahal ko rin po siya. Sana po'y nauunawaan yung ibig kong sabihin. Ayoko pong mamili. Pareho ko po kayong gustong makasama. Sana po'y maintindihan niyo ako. Tumingin lamang itong ama ni Romel sa lolo ni Romel. Ngumiti ito at tumango. Ibig sabihin, okay lang na makasama pa rin ni Romel ang kanyang inay Sheila. Maya-maya pa ay nagtungo na nga sila sa trabaho ni Sheila. Nagulantang itong si Sheila nang makitang humahangos ng pagtakbo itong si Romel palapit sa kanya. Habang tatlong mamahaling sasakyan ang pumarada sa harapan ng paresan na kanyang pinagtatrabahuan. Alam na nga niya ang ibig sabihin ng mga ito. Ibig sabihin, bumalik na ang tunay na pamilya nitong si Romel upang siya'y makita. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob sa kanyang dibdib upang sabihin ng mga katagang, "Sige anak, sumama ka na sa kanila. Mag-iingat ka." Ang sabi ni Romel, "Hindi po inay, isasama ko po kayo. Hindi po ko aalis sa lugar na ito nang hindi ko po kayo kapiling. Nay, gaganda na po ang buhay natin. Hindi na po natin kailangan magpagod ng sobra. Hindi ko na po kayo makikitang nahihirapan. Pag may sakit po kayo, makakapagpagamot na po kayo, Nay. Hindi niyo na po kailangan magpuyat. Hindi na po natin kailangan mangutang pa. Nay, makakapagkulehiyo na po ako. Maaabot na po natin yung pangarap natin, Nay. Sumama na po kayo sa akin." Maya-maya pa ay lumapit na nga ang ama ni Romel dito kay Sheila. Ang sabi nga niya, "Kayo po ba? Kayo po ba ang kanyang nanay Sheila? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Rafael, ang kanyang tunay na ama. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi." Nakiusap itong ama ni Romel pati ang kanyang lolo na sumama na nga raw itong si Sheila doon sa kanilang bahay at ipagpatuloy ang buhay kasama itong si Romel. Sino ba naman ang tatanggi sa ganung offer? Di sa malamang, iniwan ni Sheila ang kanyang trabaho, kinuha lamang niya ang kanyang ilang mga gamit at sumama na nga kay Romel at sa pamilya nito. Maligayang maligaya ang mag-ina. At nung makarating nga sila sa mansyon, hindi nga sila makapaniwala. Napakalaki at napakalawak, napakataas ng tahanang pag-aari ng pamilya ni Romel sa lugar na iyon. Nakaparada sa labas ang napakaraming sasakyan. At ang balita, meron pang private jet, 3 sa likuran. Isa lamang iyan sa napakaraming pag-aari ng kanilang pamilya. Kahit ako, hindi magawang makapaniwala. Magmula nga noon ay mas naging maganda na ang buhay ng mag-inang Sheila at Romel. Tila ba milagro para sa pamilya ni Romel ang makita pa ito pagkatapos ng ilang mga taon. Subalit, ang mas malaking milagro, akalain nyo, nahulog ang loob nitong ama ni Romel kay Nanay Sheila. Ibig sabihin, ngayon si Romel meron ng tunay at kumpletong pamilya. Kung itong si Sheila ay mayroon ng bagong pag-ibig, itong si Brian naman ang kanyang asawa, ay nako. Hanggang sa ngayon mag-isa pa rin sa buhay. Sa dami ng babaeng kanyang ginamit, ngayon matindi na ang kanyang problema dahil napakalala ng kanyang karamdaman.
Siyempre, malaking halaga ng pera ang kanyang kinailangan upang makahanap ng gamot at doktor para sa kanyang STD. Nung hatian na nga ng lupa ng kanyang pamilya, hindi na nga daw siya bibigyan dahil masyado na nga daw unfair kapag ganun. Mas kailangan daw ng mga kapatid ni Brian ang halaga ng pera at ang pag-aaring iyon kumpara sa kanyang mag-isa na nga lamang sa buhay. Nakakulimbat pa ng malaking halaga noon nang dahil sa kanyang sakit. Sa panahon ng kanyang paghihirap, ngayon biglang papasok sa kanyang alaala ang kanyang asawa. Ewan ko ba, ang pakiramdam niya talaga ay mag-asawa nga silang dalawa. Pero kung tutuusin, tawagan lamang ngayon dahil hindi naman talaga sila nakasal. Kahit sabihin pa nga nating matagal na nga silang engaged nung panahong magkasama sila, hindi pa rin sila kasal. Ibang usapan pa rin ang kasal. Ibig sabihin, hanggang sa pagkakataong ito, available pa rin itong si Nanay Sheila. Lumipas pa ang ilang mga taon, ngayon napakaganda na ng buhay ni Sheila. Siya na ngayon ang nagmamanage ng ilang mga negosyo na pag-aari ng kanilang pamilya. Kanilang pamilya? Bakit kamo? Kasi nga, kasal na siya ngayon sa tunay na ama ng anak niyang si Romel. Hindi naman ibig sabihin na napakasal siya sa isang mayaman ay tatama rin na sa buhay itong si Sheila. Nakatanim na sa kanyang pagkatao ang pagiging masipag. Kaya naman habang malakas pa, sinubukan niyang pag-aralan kung paano nga ba mag-manage ng negosyo. At nang makuha na nga niya ang tamang paraan, sa kanya na nga ipinamanage ang ilang mga branches ng negosyong pag-aari naman ng kanilang pamilya. Hanggang isang araw, nagpatulong itong si Brian sa kanyang mga kaibigan upang hanapin si Sheila. Hanggang sa iyon, natunto na nga nila kung nasaan ito. Subalit hindi nga nila inaasahan ang kanilang nakita. Si Sheila, halos hindi mo na nga makikilala. Napakaganda ng kanyang itsura, napakahaba ng kanyang buhok at talaga namang kaaya-aya. Nakasuot pa ng alahas. Ang mga kaibigang kasama ni Brian, napailing na nga lamang dahil sa puntong iyon, alam na nga nila na wala ng pag-asa itong si Brian sa kanyang dating kinakasama. Nung makita ni Brian ang itsura ni Sheila na maligayang maligaya sa piling ng kanyang bagong asawa, narealize nga niya na hindi na nga siya para manggulo pa ng buhay nito. Tumalikod na lamang siya at nagpakalayo-layo. Ilang buwan lamang ang lumipas, si Brian pumanaw na. Hindi na nga niya kinaya ang sakit na kanyang dinarama. Sa dami ng sakit na kanyang iniinda, dumagdag pa ang lungkot ng pag-iisa. Nang mabalitaan ni Sheila at Romel ang mga pangyayaring ito, dumalaw sila sa puntod ni Brian. At doon, sinabing pinapatawad na nga daw nila ito. Maaring huli na ang lahat para kay Brian, pero at least sa pagkakataong ito, handa nang ipagpatuloy ng mag-ina ang kanilang buhay nang magkapiling kasama ang ama ni Romel bilang isang pamilya. Itong si Sheila bilang napakagandang asawa ng papa ni Romel na isang negosyante. At si Romel na nag-iisang tagapagmana ng kanyang mga magulang. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shout out time! Hello! Good day! Emily Delayo from Seattle, Washington. Christina Laude, Ofelia Medes. Hello din po sa inyo, Rosalina Anilado. Irene Aramis, Lani Lac at Rose Pablo. Hi, Molly Shane at Lisa Rubio. Dorotea Garcia, good morning sa inyo. Maligayang araw, Lenlen Siman at Mariz Santiago. Napakaraming bagong pangalan. Olivia Alabado, hello. Shout out sa inyo. Uy, ito ba Joel Bong, kamusta? At sa lahat po sa inyong masugid na nakikinig ng bawat storya, muli maraming salamat po. Marami pang parating kaya be ready. Share nyo pa.
Like nyo lang yung video para naman medyo mas nakakagana. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Next time ulit. Paalam!